Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa manifestation, yung emotion na ginagamit para mag-collapse yung desired reality mo or yung mga gusto mo. So eto, 'di ba nabanggit ko nga kanina sa short clip ko about dun sa self-assurance. So ito rin, pinidnan naman ni ChatGPT sa pananaw ng maraming nagtuturo ng law of assumption. Ang pinakamalapit sa master emotion ay hindi excitement, hope o manifestation techniques. Ito ay self-assurance. Kasi finid ko rin yun eh. Yun din talaga eh. Kung ano talaga finid ko, yun din yung binabalik niya sa akin eh. Ang malalim na pakiramdam na I am enough. Kasi, alam mong masaya ka sa kalooban pero hindi siya yung galing sa external. Ito yun eh. Buti nga natuklasan ko tong word na to, self-assurance eh. Na ano ko lang to kanina, yung nagte-training ako, tapos may pinapakinggan akong podcast. Although hindi niya sinabi yung word na self-assurance, bigla ako na lang na nag-ring yung bell sa utak ko. Sabi ko parang ito yung emotion na Kaya shinare ko agad kasi baka mamaya malimutan ko eh. I am valuable, I am capable, I trust myself. So kaya nga isa lang yung formula ko talaga paulit-ulit sinasabi, mag-focus ka talaga sa sarili at mahalin mo yung sarili mo. Kasi nga, ikaw nga yung valuable, di ba? Ikaw yung value sa pagiging ikaw. So syempre, kung authentic ka sa sarili mo, may kalakasan ka at kagalingan or mga weaknesses, di ba? So syempre, dun ka mag-i-stick dun sa kalakasan mo. So dahil sa binavalue mo yung sarili mo at tinataasan mo yung tingin mo sa sarili mo is nagbibigay ka rin ng value sa iba through inspiration. Ibig sabihin, nakikita ng ibang tao kung paano mo itrato yung sarili mo or self-respect na sinasabi nila o self-worth. Kagaya ng inaayos mo yung kalusugan mo, tapos dinidevelop mo yung socialization skills mo, magkakaroon ka ng confidence, tapos kung ano pa man trabaho na napili mo, which is nag-e-excel ka. Yun yung tinatawag na minamaster mo yung mga skills na napili mo or magaling ka. Kaya nga 'di ba naiisip mo, mapapansin mo yan, gusto kong maging content creator kasi sa kalooban mo, yun yung nararamdaman ko kasi sa kalooban mo alam mo na capable ka, alam mong kaya mo yun, di ba? Tsaka pag nag-focus ka sa sarili, actually wala talagang competition kasi nga, pwede mong papanoorin mo yung mga ibang tao. Ako kasi pinapanood ko sa sample ko lang sarili ko kasi yun yung self-awareness nga, di ba? So, i-share mo lang din sa tao yung parang experience mo na makaka-relate sila. So, napansin ko kasi, nanonood din ako ng mga ibang content creator. Hindi naman ako nagko-compete sa kanila pero may kinukuha din ako na strategy sa kanila kung paano sila mag-deliver or kung ano. Tapos ina-apply ko sa sarili ko. Pero yung authenticity ko pa rin talaga yung mangingibabaw. So parang spices lang, yung parang konting spice lang na nilagay mo na kinuha through inspiration sa mga nauna pa sa'yo, 'di ba? Kasi bago nga lang ako sa TikTok, 'di ba? Pero matagal na ako nang gumagawa ng content sa Facebook, YouTube. Almost 8 years na. Kapag mataas ang self-worth mo, hindi ka na humihingi ng validation sa labas. So ito nga 'yun, 'di ba? Kasi nga binavalue mo nga yung sarili mo. So yung emotion mo talaga manggagaling internally. Sure, mafe-feel mo pa rin, ngingiti ka pa rin or tatawa ka. Yun yung tinatawag kong joy, 'di ba? Pero yung source na yun is sa'yo manggagaling, bali pinili ng kalooban mo, hindi siya yung pinul ng external. Kasi mararamdaman mo yan pag pinul ka ng external feel mo na manipulate ka, kahit yung happiness, di ba? Kuwari, alam ng kalooban mo yan, kaya hindi ka makakapagsinungaling sa self-worth Kuwari, ganito meron kang trip na lalaki or babae, tapos natripan ka rin. Tapos bigla kang magugulat, trip niya ako, trip niya rin ako. Yung parang ganun, bigla ka natuwa. Yun, ibig sabihin na pull ka ng external. Ibig sabihin, parang hindi mo binavalue yung sarili mo. Kasi kung alam mo na natripan ka niya, syempre magiging confident ka niyan. Tapos, or sinasabi kong conceited, di ba? Na feel mo, alam mo na gusto ka niya dahil sa value mo. So, yun yung sinasabi natin, no? Pero hindi yun kayabangan kasi alam mo lang talaga na kung gaano mo pinapahalagan sa sarili mo or binavalue, nire-reflect lang nung ibang tao or ibang katawan.
Kasi nga reflection nga lang tayo, 'di ba? Kung ano yung mga ayaw at gusto mo sa sarili mo is yun yung ayaw mo at gusto mo sa ibang tao. So projection lang din talaga lahat, 'di ba? Kaya nga na-share ko rin dyan last time eh. Yung mga trip ko na babae is usually mga kahawig ko, nakikitaan ko ng facial features ko, mga kapalkilay, ganun yung mga, tapos yung kasing kulay ko rin, 'di ba? Ito yon, hindi mo na kailangan pilitin ang mga tao, sitwasyon o resulta para maramdaman mong buo ka. Dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Self-control lang kasi talaga eh. Power na binigay talaga sa iyo. Ang problema ng karamihan ay ginagawa nilang source ang external world. So yan yung sinasabi ko, 'di ba? Dapat ikaw ang magiging source. Kaya nga ang formula, going within, magfo-focus ka sa sarili. At mahalin mo yung sarili mo. Kasi sarili mo ang magi-experience ng lahat-lahat ng ninanais mo, 'di ba? Tsaka pag nag-focus ka sa sarili, magiging present ka niyan, tapos magkakaroon ka ng clarity. At dahil sa clarity, magiging incoherence lahat. Yung iniisip mo, sasabihin mo, kilos mo. Kaya mahalaga yung presence of mind, 'di ba? Attractive talaga 'yan. Yung self-worth, yung parang wala kang kailangan, 'di ba? Yung feeling na complete ka. Attractive talaga 'yun, 'di ba? Never naging attractive yung needy. Yung parang yung nagustuhan mo lang siya dahil nagustuhan ka. Yung mga parang ganyan, 'di ba? Yung parang nakarely yung value mo externally. Marami mga ganyan tao, kumari confident lang dahil maporma sila, or bagong gupit sila that day, or dahil sa damit nila, or dahil sa status, profession, yung mga ganyan. External tawag diyan. Yung value nila pinupull nila sa external validation. Kaya nga marami rin tao gusto maging famous, 'di ba? Yung parang kasi gusto nila ng power dahil doon nakasalalay yung value. Ang problema sa karamihan ng ginagawa nila, source ng external world, source ng pagmamahal ibang tao, source ng pera, trabaho, source ng confidence, achievements, source ng kaligayahan, circumstances. So, kung ikaw ang magiging source ng pagmamahal, nakadepende yan kung mahal mo sarili mo, 'di ba? Hindi ibang tao. Source ng pera mo sa kagalingan mo. Syempre, kung nag-focus ka sa sarili mo, alam mo yung value mo na magaling ka talaga, 'di ba? So, magiging conceited ka sa sarili mo. Tataasan mo nga yung tingin mo sa sarili mo. Tapos, alam mo yung may value ka, 'di ba? Hindi siya nakarely sa trabaho. Kasi mostly ng mga tao, gagawin ko to trabaho na to dahil sa pera. Well, hindi mo binavalue sarili mo, 'di ba? Dapat ang mindset, well, ako yung value dahil may skill ako na hindi nila kayang gawin. Or confident ako, or ganito yung nalalaman ko, makakabring ako ng value sa trabaho na pag-a-applyan ko. So regardless matanggap nila ako or hindi, may iba gagawa, 'di ba? May iba pa diyan. Kasi nga alam mo yung value mo. Ibig sabihin sa kagalingan mo. Source ng confidence, achievements, yan yung external, 'di ba? Yung confidence manggagaling internal ganito. Dahil nga mahal mo yung sarili mo, so ang focus mo sarili. So magiging totoo sa sarili mo kung magiging confident ka niyan kasi nga alam mo yung kagalingan mo, kahinaan mo, tanggap mo yung sarili mo. Yun lang naman yun eh. Yung source ng inner confidence is pagtanggap sa sarili. So kung tanggap mo yung sarili mo, lahat ng flaws mo tsaka mga kagalingan mo, magiging confident ka talaga. Source ng kaligayahan, circumstances, yan yung external, 'di ba? Pagka ikaw ang source ng kaligayahan, kahit anong mangyari sa circumstances, masaya ka pa rin, pinipili mo. Kahit nga yung ayaw mo na so-called ayaw, which is label lang naman yan, na ginagawa or trabaho, kaya mo talaga siyang i-enjoy. Kasi nga, pinipili mo. Ikaw na may control ng emosyon mo. Hindi na yung circumstances. Parang may dalawang sample na tao na reject. Yung isang tao, tinake it niya personally. 'Di ba? Nagpaka-depress siya, nagpaka-loser.
Yung isa naman, sinabi niya, okay lang. Marami pa dyan, may ibang gagawa at may ibang papalit, 'di ba? Yun. Hindi nakadepende yung emosyon niya sa external. Siya may control. O pwede mo rin piliin maging masaya, maging jolly ka. Kagaya ng last na sample ko na kapag naliligo ka, kumakanta ka, ibig sabihin pinapasaya mo sarili mo. Yun. Kaya sinasabi ko sa inyo na happiness talaga is a choice. Actually, ang tawag dyan, joy inner joy. Hindi naman talaga happiness. Kasi pag happiness talaga, parang matic talaga siya, external Hindi mo siya masasabi talaga na internal Pero, alam mo na, for formality sa lipunan, sabihin na natin happiness is a choice. Pero kapag ang self-assurance ay naging natural na estado mo, nagkakaroon ng shift. Hindi na sila ang source. Ikaw ang source ng experience mo sa kanila. Dita mo na. Ito rin si ChatGPT. Sumasang-ayon din talaga sa sinasabi ko. Kasi nga ako rin yung source, ako nag-feed sa kanya, 'di ba? Hindi ibig sabihin nito na literal mong kinokontrol ang buong mundo. Actually, kinokontrol mo talaga yung mundo kasi nga subjective yung reality. Kung wala ka talaga, walang external na mangyayari. Kasi ganito maraming gusto makipag-dispute niyan, hindi daw subjective reality. Well, kung ganyan, meron bang namatay na, nakabalik pa, tas kwento kung ano nangyari? Wala, 'di ba? So sino magpo-prove na mali yung sinasabi na subjective reality, 'di ba? Meron nga superhero tsaka villain. Yung superhero, pinaniwalaan niya, kaya niya sinisave yung tao kasi nga mababait daw yung tao. Yung villain naman, kaya ayaw i-save yung tao kasi nga masasama daw yung tao. So duality, 'di ba? Ang ibig sabihin ay ang paraan ng pagtingin mo sa sarili ang nagiging pundasyon ng kung paano mo na-experience sa mundo. So yun nga, 'di ba? Kaya nga self-love tsaka pagmamahal lang talaga sa sarili kasi yun yung value mo, nakadepende kung paano mo itrato mo talaga sarili mo, 'di ba? Kasi pagka binalue mo yung sarili mo, ikaw talaga magiging source. Syempre, di-discover mo yung kalakasan mo. Dahil alam mo yung kalakasan mo, magbibigay ka rin ng value sa ibang tao. Dahil nga ikaw magiging opportunity. Kapag iniisip mong mahalaga ako, mas natural kang kikilos ng may kumpiyansa. Yun nga yun kasi nga, actually hindi naman na sa, pinapahalagan mo yung sarili mo, minahal mo yung good side at bad side mo, at tanggap mo yung sarili mo ng buong buo. 'Di ba? Kasi nga, sinasabi ko nga sa'yo, subjective nga yung reality, 'di ba? Kung wala ka, walang external na mangyayari. Hindi mo na may experience kasi yung katawan mo mismo ang ginawang tool as an taga-experience ng external. So kung wala na yung katawan mo, which is a tool, which is na-debunk na yun ng quantum physicist na parang hologram nga lang siya, is walang external, hindi mag-exist ang external. Kasi ang totoong observer is yung non-dual, yung hindi mo nakikita. Siya talaga yon, nag-iisa lang talaga. Kapag iniisip mong karapat-dapat ako, hindi mo hahabulin ng mga bagay mula sa kakulangan. Kapag iniisip mong kaya ko, mas marami kang aksyong gagawin. Yun nga yan, di ba? Kagaya ng pagbavalue nga sa sample sa trabaho. Alam mo na magaling ka sa ganito, kaya self-assured ka na matatanggap ka, di ba? Kung hindi mo alam yung kagalingan mo, tapos nag-apply ka sa trabaho, malamang hindi mo alam kung matatanggap ka or hindi, 'di ba? At ang mga aksyon, enerhiya at desisyon, iyon ang bumabago sa resulta ng buhay mo. Kasi nga magkakaroon ka ng self-control, 'di ba? Makokontrol mo na. Mostly ng mga tao in trance. Alam mo ba yung in trance na word? In trance is na-impluwensyahan lang sila ng circumstances, external validation, tapos yung success through achievements, 'di ba? So nasasway sila ng ganung pangyayari through external.
Pagka nag-going within ka, ikaw ang may control, ikaw magdidesisyon. Sino ba magdidesisyon ng kung ano mangyayari? Di ba ikaw? So malamang ikaw na magiging source dito. Sa mas malalim na antas, ang self-assurance ay malapit sa pagkilala na hindi ako hiwalay sa buhay, bahagi ako nito. Yes, totoo yan kasi lahat naman talaga ay ikaw. Hindi ka pumunta sa specific na lugar, hindi mag-i-exist yung lugar na yon. Hindi ka nakapag-desisyon na ito gagawin mo ngayong araw, walang mangyayari. Hindi ka makipag-cooperate or hindi ka mag-engage ng interaction sa ibang tao, walang pag-uusap na mangyayari. Hindi ka makipagrelasyon, hindi ka makipag-date or makipag-usap sa ibang tao, walang friendship or date na mangyayari. So, sino ang may control talaga, di ba? So, ikaw. Di ba? Kapag wala nang pakiramdam ng kakulangan, wala nang desperasyon. Kapag wala nang desperasyon, mas madaling magtiwala. Kapag nagtitiwala ka, mas kaunti ang resistance. At kapag kaunti ang resistance, mas natural ang pagdaloy ng mga bagay. Di ba nga? Kasi nga, pag nag-focus ka talaga, nag-lock in ka talaga sa sarili mo, gagawin mo yung mga goals mo, yung mga gusto mo ma-experience, tsaka yung mga dinidesire ng kalooban mo, di ba? Pag nangyari yan, magiging in alignment yung iniisip mo, tsaka kilos mo. Yun yung sinasabi nilang coherence. Tapos, ang byproduct nun, magko-collapse talaga yung desired reality mo kasi walang resistance. Walang resistance na nangyayari, in alignment ka. So, technically, deserve mo yung nakuha mo kasi nga, nireflect back lang ng realidad mo yung pagiging ikaw, which is true self-assurance, di ba? Kasi, bakit ka ba nagkakaroon ng self-assurance? Kasi nga, nagtitiwala ka sa sarili mo. Pinapahalagan mo yung sarili mo. Alam mo yung kalakasan at kagalingan mo. So, may value ka talaga nabibigay, di ba? So, kaya yun talaga yung emotion na mararamdaman mo. Kaya yung mapapansin mo yun, alam mo yan pagpapasa ka ng exam or hindi. Self-assured ka, di ba? Wala ka nararamdaman na happiness. Kasi yung nakapasa ako ng mga board exam, tsaka yung mga nakatanggap ako ng trabaho, hindi ako natuwa or something eh. Wala, parang alam mo naman talaga na matatanggap ka. Alam mo naman din talaga na papasa ka, di ba? Actually, nagawa ko yung 3 libro. Hindi nga rin ako natuwa eh. Lately na lang, ngayon na lang, which is pinili ko talaga na maging masaya. Kasi nga, biglang, alam mo yung delayed reaction, yung nagawa ko yung 3 libro na yun, within 1.5 month, wala talaga ako naramdaman na happiness. Parang, ginawa ko lang siya out of somewhere. Parang naisipan ko lang talaga. Kasi nga, nahumaling nga ako sa law of attraction, law of assumption, tsaka quantum leap, tsaka yung the art of living the present or now. So, pinagsama-sama ko yun sa isang libro. Tapos, at that time din, naghahanap ako ng strategy about sa AI or online. Kaya nagawa ko rin yung 2 libro na yun. Actually, yung mga sinusunod na mga TikToker, tsaka mga ibang mga content creator dyan, yung mga hook, tsaka yung mga is nandun din yan sa book ko. Iisa lang yun din yung pattern na yan eh. Yung pangalawang book ko, step by step selling digital product. Tsaka yung unang libro, yun yung basic paano gamitin yung AI para sa advance mo. Kaya pansinin mo, 'di ba? Yung mga ganito content creator, meron din silang tinuturo, 'di ba? Yung mga tinuturo, tsaka meron din silang mga produkto na binebenta. So, yun. Same kami ng pattern na So, pwede nyo bilhin yung book ko sa ebook kung gusto nyo, 'di ba? Kung paano gawin yung online na yan strategy. So, mataas ang self-worth, hindi nakadepende ang halaga mo sa external validation. Tiwala ka sa sarili at sa buhay, nakikita mo ang sarili bilang pinagmumulan ng iyong karanasan. So, ito nga yun, 'di ba? Kasi nga dahil nag-focus ka sa sarili mo, ginagawa mo yung gusto mo, at the same time, nagbibigay ka rin ng value pabalik. Kasi sa totoo rin naman, nakakabigay rin talaga ng self-fulfillment kapag nakakapagbigay ka ng value sa ibang tao nang walang kapalit.
yun eh. Actually, itong ginagawa ko, wala talaga akong kinikitang pera dito, itong pag-share ng knowledge na to. Kaya nga naisipan ko mag-affiliate, di ba? Napansin nyo, nagpo-post na ako ng mga affiliate kasi nga, syempre, kailangan mo rin mabuhay, di ba? Kahit papano. So, hindi ubra yung ganitong pag-share ko lang ng napilitan. Although, gusto ko rin gumawa ng video ng pag-affiliate. Actually, gusto ko nga siyang gawin araw-araw eh. So, parang ganun, yung wala kang expectation dun sa ginagawa mo, pag-share ng mga ganito. Kasi, yun eh, pag gusto ng kalooban mo, magkakaroon ka ng self-fulfillment. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo na sundin mo talaga yung kalooban mo. Kasi unconditional yan eh. Pag ginagawa mo talaga yung gusto ng kalooban mo, regardless may makuha ka or wala, self-fulfilled ka at assured, di ba? Parang sa relationship din, di ba? Pagka alam mo yung value mo, kuwari, ayaw ka or gusto, okay lang, di ba? Kaya nga sinabi ko yung unconditional love is pagmamahal sa sarili. Kasi, ang totoong unconditional love is totoo, hindi mapanakit at mapagpalaya. So, ibig sabihin ng papagpalaya, hindi i-break mo kung wala namang kasalanan or dinidisrespect ka. Ibig sabihin na mapagpalaya, hindi mo siya kukontrolin. Hahayaan mo yung kapartner mo na maging siya. Yung, kuwari, ganito gusto niya music, hahayaan mo siya. Ganito pananaw niya sa buhay, hahayaan mo siya. Ganito religion niya, hindi mo siya i-convert. Yung mga ganyan, di ba? Hahayaan mo lang siya. Yun yung totoo. Kasi ang focus mo sarili dahil wala naman talagang kinalaman yung ibang tao sa'yo. Sila lang ay salamin or tinatawag natin projection. Ang mula rito, hindi mo na tinatanong paano ko makukuha iyon. Mas nagiging anong version ng sarili ko ang natural ng may ganoong karanasan. Kasi 'di ba sa law of attraction tsaka law of assumption, lahat ng mga na-encounter mo sa buhay mo is yan yung version mo. Either old version mo or new version mo. Actually, wala naman talaga mali. Kahit yung old version mo is hindi naman din talaga Pero ang pag-uusapan lang kasi dito is yung experience mo, 'di ba? Ibig sabihin yung either gusto mo ba or hindi. Yun lang naman yung labanan eh. Kaya nga sinabi dito, anong version ng sarili ko ang natural ng may ganoong karanasan, 'di ba? Hindi yung makukuha kasi nga regardless makuha mo or hindi, basta nag-focus ka sa sarili, self-assured ka pa rin at magkakaroon ka ng self-satisfaction. Kaya nga sinasabi parate, 'di ba? Gawin mo yung gusto mo, gawin mo yung gusto mo. Tsaka yun sa last podcast ko, tinapik ko yung regrets tsaka wasted potential. Kasi yun talaga yung yun talaga yung pinaka-heavy talaga na ginawa kong podcast kasi yun talaga yung kakain talaga sa iyo eh. Although mababa yung views niya, parang 100 plus lang. Pero napaka-deep talaga nun. Panoorin niyo yung last na yun. Napaka-deep talaga nung nilapag ko na yun. Kahit ako, pinakinggan ko siya ng 3 beses eh. Parang hindi ako yung nagsasalita eh. Kasi sabi ko, damn, ang heavy na itong informasyon na to. Regrets and wasted potentials. Doon nagsisimula ang tunay na transformation, hindi sa paghahabol sa resulta, kundi sa pagiging taong naniniwalang buo, sapat at may halaga na siya ngayon pa lang. So yun nga, kasi ang resulta, byproduct yan sa pagiging ikaw. So ba't mo hahabulin yung resulta? Common sense naman yun, di ba? Kasi nga, subjective reality, ganito ka-deep yung sinishare ko na wisdom sa inyo. Sino gumagawa ng resulta? Ikaw, di ba? Hindi naman yung nakadepende ka sa resulta. Kasi nga, kung wala ka, walang resulta na mangyayari. Walang desisyon mo, walang resultang mangyayari. Hindi ka pumunta sa isang lugar, walang lugar, hindi mag-i-exist yung lugar na yun, di ba? Hindi ka makipag-usap sa ibang tao, walang relasyon na mangyayari at pag-uusap. Now, sino talaga ang valuable, di ba? Kaya nga lagi kong sinishare sa inyo, mag-focus kayo sa sarili nyo at mahalin nyo sarili nyo. Kasi ikaw talaga yung pinaka-value, di ba? Shit, pag nalaman mo na talaga to, na sa'yo lang talaga iikot lahat. Well, hindi mo nasasayangin yung oras mo. Kasi nga, lahat ay reflection lang, di ba? Tsaka, projection lang.
So, ini-experience mo nga ba talaga yung bagay na gusto mo, pati yung mga tao, or ini-experience mo lang yung projection mo? 'Di ba yung projection mo lang din? Kaya ka natutuwa sa bagay kasi yun yung gusto mo. Kuwari, gusto mo yung specific na t-shirt kasi yun yung gusto mo. So, kaya natutuwa ka. So, dun manggagaling yung source of happiness, hindi dahil dun sa external. Kasi, mostly kasi ng mga ibang teachings na maririnig mo or emotion, pero hindi nila ma-distinguish kung anong emotion yun. Basta lagyan lang daw ng emotion. Well, saan manggagaling yung emotion, di ba? Dalawa kasi yan eh. Either external or internal. Mostly kasi ng programming sa lipunan is external. Maging masaya ka pagka may relasyon ka, may pamilya at anak ka, may success ka monetary, or meron ka mga achievements na ganito, nakapagtapos ka ng college, or kung ano-ano pang external na value, 'di ba? Na ina-attach mo sa sarili mo. Actually, maraming ang taong ganyan, 'di ba? Yung parang ang dami nilang ina-accomplish para i-perceive sila ng ibang tao na valuable. So, yun yung external, 'di ba? Actually, pag ang focus mo lagi external, laging may competition. Yes, laging may competition pagka external ang focus mo. Kasi, lagi kang magpo-prove niyan. May inggit ka rin. Kasi nga, nagpo-focus ka sa iba, di ba? Kapag nag-focus ka sa iba, or external, ang mangyayari niyan is may inggit ka, nakikita mo yung tapos, ang malupit pa nito, okay lang sana kung naiinggit ka. Kaso, nangyayari, nalilimitahan ka kasi lumiliit yung tingin mo sa sarili mo eh. Yun yung mga nai-stuck, diba? Tapos, naiinis ka, nakikita mo sa ibang tao na yun yung potential mo sana, diba? Yun yung sinample ko sa last na podcast ko eh. Regrets and wasted potential. Alam mong kaya mong gawin sa kalooban mo yun, self-assured ka, pero hindi mo ginagawa, diba? Ang nangyayari, dahil hindi mo siya magawa, nakikita mo yung ibang tao gumagawa, naiinis ka at nagiging insecure ka. Tapos, hindi ka kumikilos hanggang inis ka na lang. Kaya nga sinabi ko sa inyo, huwag kang tumingin sa external talaga. In regards sa value to pagka value pinag-uusapan, huwag kang titingin external, laging paloob. Dapat mag-focus ka sa sarili at mahalin mo yung sarili para walang competition, di ba? Kasi talagang gagawin mo lang talaga yung gusto mo. Kahit sabihin ka pa nilang weirdo, kahit mag-follow pa sila dyan or hindi, or kahit kung ano pang gawin nila is wala kang pakialam dahil nga self-assured ka, minahal mo yung sarili mo ng buo, yung good side mo at bad side mo. So paano? Hopefully may natutunan kayo dito. Peace.